medyo mahaba na tayo kay kay Badcaster. Ito, naka-live siya. Duterte's appeal for interim release rejected. Okay, Attorney Claire, pasok. Expertly flavored beef, tapa, tenderific sa sarap. Pure Foods Pinoy favorites. Yung pinili kong wig sa Shopee. Man po? Yung shades! Grabe naman yung harang ni Attorney Claire. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Grabe, 4,000 plus ang ni Attorney Claire ngayon, Saan okay. natin? Ano ko muna to para sa Christmas gift giving natin. Diyan po kayo pumunta kay Maylene at konting tulong. Diyan po kayo pumunta para po ma-i-account yung inyong ma-donate, no? Para sa DZXL RMN. Okay? Mga clear. So, pakinggan natin ng konti. Basahin na lang natin mga clear. Mahaba kanina yung naging desisyon, parang mabot siya 26 minutes eh. Mahaba nga. So, basahin na lang natin. Go, go, go! Kung ano ba, bakit nga ba? Actually, ang una nito mga clear, di ba? Nung una nito, meron silang request for interim release. Pero una pa lang, na-deny na ito. No? Na-deny na ito. Rejected ulit. Ng 3 magistrates. Dati anong date ba to? Mga October yata to, October 2025. Okay? Tignan ko lang para alam natin ito. Yan, ayun sana, ba't wala? Wait lang mga. Yun. Ano ba ito? Alam po ba't ito na? Ba't ICC? Bakit di ko makuha? Yun, yan. Ito, mga ka-clear, that's October 10, 2025. ICC rejects the 30 bid for interim release. Ito yung una. Okay? Request pa lang to, mga clear. So, the ICC has rejected the request of former President Rodrigo Duterte's defense counsel to grant interim release to the former leader facing charges of crimes against humanity for murder and attempted murder before the tribunal. So mga clear, kasi baka sabihin nyo, na-reject na yung dati. Ba? Yung iba, reject na yung dati. Bakit meron naman to? Kasi nung na-reject ito, mga clear, nag-apila sila. Ito, the decision was dated September 26. The decision was dated September 26. Okay, ito yung nauna. In a 23-page decision on the defense counsel's request for interim release, all 3 magistrates of the ICC pre-trial chamber 1 found that the detention continued to remain necessary under Article 60, Paragraph 2 of the statute based on each of the requirements set by Article 58.1 of the statute. Yan, sa mga clear pakita ko lang sino-sino yung mga nagdesisyon. Okay? Saan na ba yun? Ang nagdesisyon dito mga clear ay iba sa nagdesisyon doon sa apila. Nung nag-apila na sila. Hanapin ko lang yung mga pangalan nila. Ito ko na kanina eh. Okay? So, nung inapilan nila to, di ba sabi nga ni Kaufman, nag-i-apilan nila to. So, ito na ngayon mga clear, ang nangyari. Nung pag-apilan nila, yung 3 grounds nila, Hello Vencier, plano talaga nila na doon naabuti si Digong para magamit na bala ni Sara. Ganun ba? For what? Para kaawaan? Nyari. Nawala yung sounds ni Attorney Claire. Ano to? Parang paawa ulit? Magpapaawa sila sa desisyon ng ICC. Mga clear, ba tayo magagawa? ICC nag-decide dito. Diba? Hindi naman nakikialam ang gobyerno kung ano magiging desisyon. Walang impluwensya ang sino man dito sa ICC, mga ka-clear. Diba, Vencier? Sige. Punta natin to. Tayo. Wait. Rappler tayo. Ito pakita ko lang. Kita ba? Maliit. Yan. Okay, anong date ito? Hearing will begin at 5:30 p.m. Manila time. Okay, that's November. Hindi pa to, wala pang decision dito. Tingnan natin yung background. Okay? Yan. The International Criminal Court Appeals Chamber will release its decision November 20th. So, appeals chamber na mga clear ha. Kasi nag-apila. Napila nila yung decision ng 3 magistrado. No? Nag-deny ng request for interim release. Okay? So, interim release is temporary freedom. Alam na natin yan, which Duterte lost at the level of the pre-trial chamber level in October after 3 judges, yung 3 judges na yung nauna natin, decided he possessed all 3 risk factors. He elevated it to the appeals chamber, the last court at the ICC, which is composed of a different set of 5 judges. So, yung nag-decide na 3 judges dito sa nauna nilang request for interim release, iba na yung magdi-decide doon sa appeals chamber. So, hindi yun the same 3 judges.
Okay? Different set of 5 judges. So Duterte is facing 3 counts of crimes, okay, against humanity of murder, 1 count each per context, representing 49 incidents of killings with 78 victims, discovered the war on drugs in the Davao Death Squad. Okay? So yan ha. So pinakita ko lang sa inyo mga kung sino yung nag-decide na bago. Hindi yung mga dating nag-decide na ng nag-deny ng interim release or request for interim release. Okay, let's go na. Anong naging decision dito? Yan. ICC denies appeal for temporary release. October 28. So 621. Okay. Tapos na to, nabasahan na to. Okay? The International Criminal Court has unanimously rejected former President Rodrigo Duterte's appeal for interim release o upholding, inayunan yung dating naging desisyon ng 3 maestrado, 3 judges, sa pag-deny sa interim release. So, kumaga, rejected pa rin. Nag-apila sila, pero ayon dito sa appeals chamber, wala. Ano pa rin? In-uphold nila. Diba? Kumaga, in-affirm nila, pinatotohanan nila, no? At sinuportahan nila yung naging desisyon nung 3 maestrado. Okay? The appeals chamber found no errors. Ito yung una nag-decide, pre-trial chamber 1. So wala daw error. Yung naging desisyon ng September that concluded Duterte possessed a flight risk. So hindi mo masasabing hindi siya flight risk. Kasi di ba sasabihin, hindi naman yan tatakas. May edad na yan, hindi na tatakas. Hindi pa rin. Nandun pa rin yung takot, no? Na the idea na flight risk pa rin siya. Okay? At ito pa, flight risk na siya, could intimidate pa witnesses. Hindi pa panakot. And might commit new crimes if freed. Diba? The court said his status as a former president, his recent election as Davao City Mayor and his network of political supporters justify keeping him detained. Yan na, mga ka-clear. Alam mo, babalik ni Macaroons. Itong ginagawa kasi ng mga DDS, mga ka-clear, nagagamit kasi laban sa kanila yung pananakot nila, yung pambabardagol nila, yung sa mga, I think mati yung mga sa comment section siguro pag nag-post naman ng ICC, ang daming mga comment section dun. Baka ganun din ang ginagawa ng mga DDS. Attorney, ngayon pa lang, kinuyog ng mga DDS yung Facebook page ng ICC. May nakita na ako pakita ko mamaya. Diba? May panghaharas. So lahat yun, ginamit, nabasihan. Diba? O ayan sabi dito, ito the court said his status as former president, his recent election as Davao City Mayor, ibig sabihin, kasi ginagamit nila ito na, yung pagboto ng tao kay Duterte, mahal siya. Kaya dapat pakawalan nyo na. Hindi naniniwala mga tao sa binibintang. Ganun yung ginamit nila. Pero nagamit ito ng korte dahil ibig sabihin malakas pa siya, ma-impluwensya pa siya, at sandamakmak. Di umano, kahit ba yan dami lang, sa mga comment section pag nagbabardagul or kaya nang haharas, kita nila yon na marami siyang supporter. At kapag ito ay pinakawalan, malamang hindi na ito babalik at mahirapan na itong pabalikin. Sa dami ng di umanong supporter na ganito ang mindset. Diba? Jailbreak. Diba? Bring him home. Diba? Mga ganun. At sinabi pa ni DP Sara noon, diba? Na kidnapping ito, walang jurisdiction. Hanggang ngayon, yan pa rin sinasabi ni Harry Roque. At kung paano nila influensyahan yung mga tao dyan. Diba? Tingin ko nga yung pag-stay nila dyan. Tapos nag-aaway-away pa yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte dahil sa humba, sa pagkain. Mas nag-aaway-away sila. Don't you think hindi nakikita to ng ICC? Diba? Naka-post. Diba? So, and his network of political supporters justify keeping him detained. Nakasira. Diba? Tapos, siyempre, pag sinabi mo DDS, kita nyo naman yung mga actuation, diba? Ultimately, Duterte's defense failed to demonstrate that the lower chamber made mistakes. So sabi nila, yung ginawa yung decision ng lower court, yung pinaka pre-trial chamber 1. Wala mistake doon sa pag-assess na. Tama 'yon. So sino nagbasa? Si presiding judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, Peruvian. Okay? Duterte waived his right. Hindi siya dumating, hindi siya pumunta, hindi siya nagpakita. Tanggap niya na, attorney. Tanggap niya na. Kasi pag nagpakita yon, Lassie. Pag nagpakita, Emer del Castillo and Mac Angel, baka makita natin kung ano ba talaga yung itsura niya.
Tama. Ayaw niyo pakita yung tsura. Totoo bang Payat o tumaba? napayat na? Totoo bang hindi na siya nakakaintindi? Diba? Maraming pwedeng Mabibisto. gesture, movements, body language na makikita ng taong bayan na totoo ba yung sinasabi nila? Diba? Oh. Yun. So, okay? Duterte waived his right to attend the hearing by submitting a signed notice to his counsel or lawyer, Nicholas Kaufman. Yan. So, tingnan natin na mga clearance. May binabasa ko. Duterte waived his right to attend the hearing by submitting a signed notice. So, ibig sabihin mga ka-clear, di ba nag-waive siya? Nakakaintindi pa siya. Nakakabasa pa siya. So, naiintindihan niya pa yung ginagawa niya. So, hindi ba siya contradicting dun sa cognitive impairment? Di ba? Alam niya yung rights niya, nag-waive siya. Ayan. Nicholas Kaufman instructing his legal team. Ayan, through his counsel, nag-instruct pa siya sa kanyang legal team to hear the judgment without him. So, nakakaintindi pa siya mga ka-clear. It runs counter to the allegation of that he's suffering from cognitive impairment. Diba? Tama. Okay, ayan, siya na nakadetine sa Netherlands. Okay. All 5 judges rejected the appeal. Carranza, Tomoko, Akane, Solomi Balungi, Bosa, Gotcha, Lord Kipandi, sana tama yung aking pag-pronounce mga Lord Kipanids, Erdenebal Surin, Damdin. 5 rejected ang apila mga kapatid. Diba? First, tingnan natin to 3 grounds kasi. The appeals chamber, well anyway, siguro nadinig yun naman lahat ito hinihimay-himay lang natin. I-analyze lang natin. Rejected all 3 main arguments from Duterte's lawyers. First, the Duterte's defense argued the pre-trial chamber wrongly found he possesses risk of flight, obstructing proceedings and committing. Ito yung mga 3 grounds nila. Hindi daw walang flight risk, hindi siya flight risk, hindi siya mag-obstruct sa proceedings, hindi siya mananakot, hindi siya ulit gagawa ng crime. Okay? Sabi dito, Duterte's camp claimed the pre-trial judges based their decision hypothetical lang daw. Guni-guni lang. Ang iniisip nyo, pre-trial judges 1. Sa pre-trial chamber 1. Judges, guni-guni nyo lang yung sinasabi nyo na meron siyang siya ay flight risk. Diba? But the appeal, sabi ng appeals chamber, the law only requires the possibility, not the inevitability. So yung posibilidad, hindi naman kailangan talaga magaganap yung pagtakas. Diba? That someone will abscond, tatakas. So yung posibilidad lang. So since marami kayong supporter, former president siya, ganyan ang mga supporter niyo, ang mga attitude, at may jailbreak pang binanggit si Vice Presidente. So, sa possibility na hindi niyo siya ibabalik. Diba? Kapag yan ay nagkaroon ng interim release at saka sinasabi niyo pa na kidnapping ito, kino-question yung jurisdiction, malamang may posibilidad na hindi na to bumalik. Yun ang kailangan lang dito is posibilidad. So the court found it reasonable for judges to conclude Duterte has the necessary political contacts. Ma-influensya pa. And benefits from a network of supporters from the Philippines who could help him evade trial. Sige, tingnan lang natin. I-compare na lang natin mga clear. Si Senator Bato. Tago-tago, attorney. Nakikita niyo pa ba siya? 3 weeks nang nawawala. Diba? Maglaho. Pa lang yun. Maglaho. Ito pa, tingnan natin tayo. I-compare lang natin mga clear. Attorney, hindi ko alam kung ito'y nakaabot sa ICC. Yung ginawa ni Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kasi marami support makakasama to. So, yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, siya bilang former president, dating Pangulong Duterte, si Vice Presidente, si Congressman Pulong, Mayor Baste, lahat yan nasa politika. Lahat yan may kapangyarihan. Tumulong ba sila mahanap si Pastor Kibuloy? Diba? Nandiyan pa si Senator Bato. Attorney, baka tumulong silang itago. Baka lang di ba? Ayaw nilang ilabas, di ba? Sabi pa nga ni Sarah. Nasaan si Pastor Kibuloy? Baka nasa langit na. Loko-loko talaga ito. Talagang kandila. Pinatektahan talaga nila. Si Senator Bongo, si Senator Robin, nag-hearing pa doon sa Davao para, i-condemn in a way yung ginawa. Or General Torre. Yung ginawa ni General Torre. Nag-inspect pa sila.
Pastor Kibuloy lang yun. Paano pa ako si Presidente Duterte? Di ba? So doon pa lang, alam mo na kaya nyo magtago ng tao. Access to international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond, whether or not there was evidence that the suspect would actually utilize such contacts. So itong mga contacts na to, hindi naman kailangan talaga i-utilize. Hindi kailangan na actually, hindi kailangan talagang gawin na i-utilize yung mga contacts. Pero may mga contacts. Kasi ganito yan may mga contacts, so there's a possibility, di ba, Maylene? Pero, kung gagamitin ba nila, hihintayin mo pa ba na gamitin nila yan? Tapos hindi na siya. Nakabalik or binalik. Parang ganito yung dating. Hihintayin pa ba namin na yan ay kumausap ng contacts at mawala? Yung posibilidad na yan ay mawawala or hindi na ibabalik, nandun. So, hindi na hihintayin ng ICC na mangyari pa to. Kaya this is prevention. Yung pag-deny ng interim release, prevention sa pag-abscond, sa pagtakas, o sa pag hindi na pagbalik ni dating Pangulong Duterte kung man mag-grant yung interim release. Diba? The chamber noted that Duterte appears to have necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines, which was enough basis to consider there was real risk in temporarily freeing him. Yun kasi yung pinapalabas ng mga Duterte sa kanilang mga supporters. Pag nandiyan si Harry Roque, ano ginagawa? Paninira sa Pangulo. Hindi sila pinapatulan. Ibig sabihin, kayang-kaya niyong bastusin ang Pangulo. Diba? Kaya yung mga impluensya nyo, kaya niyong gawin na itago. Yun ang sabi ng ICC. Diba? To recall, the pre-trial chamber 1 had based its decision to reject the interim. Ito mga kaklira. Release request based on several factors, including Duterte's non-recognition of the ICC jurisdiction over his case of kidnapping. Yan ang sigaw. Nagbumerang. Hindi mo nila-recognize yung jurisdiction. Paano ka pang babalik? Diba? Mula umpisa hanggang ngayon, Harry Roque saying, kahit si CBP Sara, kinidnap yung tatay niya. So, paano mong ibabalik kung kayo mismo hindi nagre-recognize ng jurisdiction ng ICC? Ibabalik mo ba? Kino-question mo nga yung jurisdiction. Yun. Mentioned in this earlier ruling were statements by the Duterte demanding his return to the Philippines, including public remarks by Vice President Sara Duterte about breaking him out of detention. Jailbreak. Diba? Kasi minsan, ito ang dating mga kaklir. Minsan, ba't ang liit? Ano nakikita? Minsan kasi, mga kaklir, yung ibang mga salita ng Vice Presidente sa mga kalyado, sa akin is my opinion, panghatak ng supporter, panghatak ng awa, panghatak ng mga, para masabi, ang mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Panghatak ang politika. Hindi natin alam kung talaga bang nakikare ba talaga ang Vice Presidente sa kanyang ama? Lahat ng sinasabi niya mukhang nagagamit. Diba? Tuloy iniisip ng tao, ayan, katulad ni Vencier, sabi niya, mukhang talagang ganyan kasi para manatili si Vice Presidente. Nakaawaan na ibang tao. So nagagamit ba yung tatay niya, yung kondisyon ng tatay niya? Kasi kahit anong klase na pagbabawal, di ba? Mukhang patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Nakakasira sa diskarte. Di ba? Sabi ni Kaufman, may sakit. So ibang mga kamag-anak, he's well. Sabi ni Sara Duterte, it's okay. Kami pinagkukwentuhan tungkol sa love life. Tapos sinabi pa niya na mga girl pa yan. Di ba? Yung sinabi ni Sara Duterte na yon ng Vice Presidente. Di ba hindi yun nagkaroon ng manifestation sa court? Dahil pinababayaan daw ng ICC ang tatay niya sa detention cell. Pinababayaan daw, di ba? Na unconscious. Tapos dininay ni Kaufman. Di ba? Hanapin ko lang yung mapit. Wait lang. Sa aking cursor, di ko makita yun. Cursor, yan. Kailangan ito lang. Ito pakita ko mga kaklira. Pakita ko lang, para may reference kayo. Yan Rodrigo was found unconscious in his room that the International Criminal Court Detention Facility. Narangan tayo. Again, sa mga bagong pasok yan, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po. Nicholas Kaufman, talaga? Bakit nag-deny na to? Siya nga nagsabi nito, Di ba?
have denied that the former president was found unconscious in his detention room. Hindi si Vice Presidente, si Kochman lang. Siya nga nagsabi na unconscious eh. Diba? Kaya galit na galit, diba? Meron siyang parang statement, ang OVP. Kasi sinisisi niya pa yung gobyerno dahil dinalaw daw ng mga taga-embassy. Sabi niya, the false post. Natagpuan walang malay si President Duterte sa loob ng kanyang detention room, cell. Yan. Okay? Many attributed the claim to former broadcaster Jason Sa. One showed screenshot of Sonsa's post. Duterte's lawyer, pero di ba si BP? Sumulat din to eh. Ano to? Dininay na niya? Kaya ginamit ang pangalan niya ni Jason Sa. Ba't hindi agad nila kinorek? Di ba? Umano pa to eh. Kailan lang nagdinay si Sara Duterte? BP, 4 days ago? Kailan nga? Kaya mga klik. Kailan lang hindi nila 4 days ago. Ano ba yan? Ito mga clear. Pakita ko Sa kanya ito nang galing. Sa Duterte slams ICC as Father Rodi allegedly found unconscious in detention. Ayan Saan ito galing? Philippine Star. Shout out, diba? Ellen from London. In a strongly worded statement, Sa Duterte accused the ICC of allowing Philippine government agents to conduct what was described as welfare checks, calling it an abuse of power against vulnerable individual. Okay? Okay, sa flight list, okay? Ano ba yan? Ayan, Wait. Siya nagsabi nito eh. Ano sila ba yung pinaka-word na ginamit niya? Sa statement niya yan. Wala ako ng tubig guys, wait lang. Okay ba to? Teka lang, makakila. Diba, sinagot ito ng DFA eh. Na it's a routine. Pagka mayroong ganyan mga balita na hindi maganda, talagang bibisa tayo ng mga Pilipino para makita ang kondisyon. Anyway, nasa na ba dito? Basta itong title mga clear. Nakita mo na yan, Sa Duterte slams ICC as Father Rodi allegedly found unconscious in detention. Sa kanya galing yun. Pero kailan na siya nag-deny? Ayan GMA. Natin to. Sarah says, Father could be in troubling conditions at ICC. In a statement, Duterte said their family had received credible information that the former president had to undergo laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. Siya nagsabi. So, paano magdi-deny na ngayon si VP Sara? Diba? Kailan lang nag-deny? Kailan ba nag-deny lang to? Wait lang Anong date pa to? November 27, 28 lang ngayon. So, hindi bumenta. Sinabi niya na, hindi totoo naging unconscious, mga kaklir. Diba? Diba, daming nagalit to, Diba? Yan, notably, last September, around the same time, the ICC rejected the initial request for the 30th interim list. The Vice President claimed that her father was found unconscious in his room and had undergone laboratory tests without the knowledge of his family. Hindi ba sinasabi pa ni Harry Roque na parang kilala nila, nagkwento, taga doon. Staff doon. Kaya na-question, di ba? Sabi ni parang si Atty. Conti yata yung sabi na, hindi pwede yun. Sino yung tao na nagsabi sa kanila? Kasi iimbestigahan yan. Tapos ngayon, bigla na lang nagbaliktad, wala siya sinasabi. Denied yung pagiging unconscious. Di ba? The Vice President have denied that the former president was found unconscious in his detention room in The Hague. Kakaiba doon sa kwento niya nung una. Di ba? Yan, yung mga ganyan kasi nakakadala. Mga clear. Okay? Ay, sana ako. So, yan. So, ibig sabihin, yan, lahat ng mga ginawa nila, nagamit sa kanila. Okay? Ito pa mga, dito ko nag-ano The Appeals Chamber also noted that pre-trial chamber referenced 5 documents, including media articles, ito mga news too, publications of non-governmental government, and a book which indicated Duterte's inclination to interfere with investigations. Sabi nga, kakli, madinig lang nila yung yung sinabi ni Pastor Kibuloy na ito si dating Pangulong Duterte, nung magkakaso siya, nilalakad ang dapat lakarin. Nilalakad o nilalapitan, nilalakad ang dapat lakarin.
So it means, di ba, a chance na ito ay gumagapang ng kaso. Parang gano'n di ba? Nag-i-interfere. Ito mga book niya. Ito, a biography of President Rodrigo Duterte by Ergi. Through a laborious gathering of countless interviews and documents, the result is the book Beyond Will and Power, a short biography focusing on his, mga nagamit, baka ito iba mga nagamit na libro, mga ka-clear, critical essays on Rodrigo. Diba? Yan, the first biography of Rodrigo Duterte, the murderous, unpredictable president of the Philippines, whose war on drugs has seen thousands of people killed. Mga yan, diba? Duterte Hari. Okay, so mga ka-clear, yan lang ha. Yan lang sabi nga natin, mukhang nagamit. Yung mga ginawa, unanimous mga ka-clear. Naka-off na naman. Salamat, Attorney Claire. Thank you very much. Ayan. Okay. Next, last topic tayo, Mabsat, kasi bago tayo mag-end ng 11 o'clock sakto. So, kon tayo. Last topic tayo. Maraming salamat sa mga naiwan, Mabsat, no? Nandyan sila Ardayan, sila Chess Master, sila ba nandyan? Sila Helen, si Jesusa, si Viola, sino ba nandyan? Si Allen Valencia, Macaroons, sino pa? Si Elvira G, Sir Leonardo Ansag, Emily Basug, Romeo Canlas, Harold Devans, Sarah Force, kontra Tolonges, kontra Tolonges. At sa lahat, no? Mag-last topic tayo, Putragis. Ito, pag-usapan natin si Zaldico at si Gotesa, mga kapsat. Alright. Countdown muna tayo, Mabsat, para maganda ang pasok natin. Alright, here we go.